Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Erlinda Sivallejo, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 7. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, magkakaroon muna tayo ng maiksing aktibidad. Ito ay pinamagatang kong Logo Ko, Hulaan Mo. Ang panuto nito class ay tukuyin ang mga pangalan ng logong aking ipapakita. At meron tayong 5 mechanics dito. Una, hatiin ang klase sa 4 na grupo. Pangalawa, bibigyan ang bawat grupo ng mga flaglets. Pangatlo, magbabanggit ang guro ng isang bansa na siyang magiging hudyat upang itaas ng grupo ang kanilang flaglet para manghula. Pang-apat naman, ang unang grupong makakapagtaas ng flaglet ay bibigyan ng pagkakataong sumagot. At ang panghuli, kung tama ang sagot, makakakuha ng gantimpala ang grupo. Base sa aktibidad na inyong ginawa class, ano ang napansin nyo sa mga larawan? Tama, ito ay mga korporasyon o kumpanya na makikita natin sa bansang Asya. Sa tingin nyo, ito pa ba ay nananatiling nag-ooperate na siyang tumutulong sa pag-unlad ng ekonomiya? Tama. Kaya naman, ang ating tatalakayin ngayong araw ay patungkol sa kalagayang pang-ekonomiya ng Asya sa kasalukuyan. Bago ko umpisa ng ating talakayan, ilalahad ko muna ang ating layunin sa ating aralin. A. Na ipapaliwanag ang kalagayang pang-ekonomiya ng piling bansa sa silangan at timog silangang Asya. B. Natutukoy ang mga suliranin sa ekonomiya na naganap sa Asya. At C. Napapahalagaan ang papel ng mga organisasyon sa pag-unlad ng ekonomiya sa kasalukuyan sa pamamagitan ng paggamit ng graphic organizer. Alam niyo ba class na ang silangang Asya ay itinuturing na mayroong pinakamaunlad at may pinakamataas na pamumuhay sa lahat ng rehiyon sa Asya, na kung saan kabilang dito ang bansang South Korea, China, Japan at India naman sa timog silangang Asya, na kung saan sila ang nagpakita ng mabilis na transformasyon sa ekonomiya na siyang ating tatalakayin ngayong araw. Unahin natin sa bansang Japan. Ang Japan ang nanguna sa pag-unlad ng ekonomiya at modernisasyon sa Asya noong 1950. Dito class, sa larawan na ito, makikita na ang Japan ang nanguna at ang 4 na bansang sumunod na South Korea, Taiwan, Hong Kong at Singapore ay tinatawag itong Tiger of Asia. At kung mayroong mga bansang mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya, mayroon namang bansang mabilis ang pagbagsak ng ekonomiya. Halimbawa na lang nito ay ang ating bansang Pilipinas, na kung saan class tinagurian ang Pilipinas na Sick Man of Asia noong 1950. Dahil class, noong nagkaroon ng batas militar na pamamahala ay bumagsak ang ekonomiya ng bansa dahil sa maling pamamahala at mga katiwalian. Na kung saan dito class, nagkaroon ng halos 50% na inflation at 30% naman na unemployment. Ngayon class, balikan natin ang bansang Japan. Si Yoshida Shigeru class ay siyang namuno sa Japan. Noong natapos ang World War II, tinulungan sila ng bansang Amerika para bumangon sa pagbagsak ng kanilang ekonomiya. At si Yoshida Shigeru class ang namuno o siya ang naging punong ministro dito, na kung saan ay naglahad siya ng 2 patakaran. Una ay ang reformang agraryo at pangalawa naman ay ang pagsuporta sa industrialistang kumpanya. At may 2 organisasyong pang-ekonomiyang tumulong lalo sa pag-unlad ng bansa ng Japan. Una ay ang Ministry of International Trade and Industry. Sila ang nagbigay ng insentibo sa pagbubuwis at subsidy. Pangalawa naman ay ang Asian Development Bank. Sila ang nagbigay ng foreign aid at investment sa ibang bansang nasa Asya. Dahil dito class, natulungan lalo ang bansang Japan sa pagluluwas ng pandaigdigang kalakalan. At dito class, lumitaw ang mga tinatawag nating Kuraitsu, o ito yung mga business partner ng Japan upang tulungan sila sa pagluluwas at pag-aangkat ng kanilang mga produkto. At sa kasalukuyan class,
ang bansang Japan ay maraming kilalang kumpanya ngayon na tumutulong sa kanilang pag-unlad ng ekonomiya. Tulad na lamang dito ang Mitsubishi, Toyota, Sony at Honda. Ngayon naman, dumako tayo sa bansang Korea. Noong 1960, naglunsad ng programang industrialisasyon sa ilalim ng pamumuno ni Park Chung-hee. Si Park Chung-hee class ay ang ikatlong pangulo ng South Korea, na kung saan ay naglahad siya ng patakarang export-oriented sa tulong ng Economic Planning Board. Ang Economic Planning Board ay ang programa upang hikayatin ang mga negosyanteng Koreano na magtayo ng mga korporasyon, kung saan sinuportahan niya ang binigyan niya ng suporta ang labor-intensive industry noong 1960 at heavy chemical industry naman noong 1970s. At class, lumitaw rin sa South Korea ang mga tinatawag nating chaebol o kumpanyang pagmamayari ng isang pamilya o isang angkan. Halimbawa na lamang dito ay ang GM Daewoo, Hyundai, LG at Samsung. Ngayon naman class, dumako tayo sa bansang China. Sa China class, si Mao Zedong ay namuno noong 1946 to 1976. Isinulong niya ang sistemang Soviet Union. At si Mao Zedong class ay naglahad siya ng isang patakarang tinatawag na Great Leap Forward. Isang malawakang mobilisasyon para sa industrialisasyon at modernisasyon. Dito sa Great Leap Forward class dito ay bumuo ng People Commune si Mao Zedong, na kung saan ang lahat ng Chino ay mayroon lamang isang pangkabuhayan tulad ng pagsasaka. Ngunit ito ay nabigo sapagkat nung nalugi ang kanilang negosyo o pangkabuhayan ay marami ang nagkasakit na siyang naging dahilan ng pagkakamatay ng maraming Chino. Kaya naman, ang sumunod na muno ay si Deng Xiaoping, na kung saan namuno siya noong 1978 at itinaguyod niya naman ang 4 na modernisasyon. Ito ay para sa agrikultura, industriya, agham, teknolohiya at depensa. World Trade Organization sa mas lalong pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Ang World Trade Organization class ay layuning tulungan ang producer ng produkto at serbisyo at pagbuo ng patakaran sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa. At dito class, ang bansang China ay kilala rin sa mga teknolohiya. Kaya naman, may mga kilalang mga kumpanya rito, tulad na lamang ng Huawei, Lenovo, Xiaomi at Shein. Ngayon naman, dumako tayo sa ika-4 at panghuling bansang ating tatalakayin. Ito ay ang bansang India. Si Jawaharlal Nehru ay naging pinunong ministro ng India mula 1947 to 1964. Ipinatupad niya sa pamamagitan ng Planning Commission ang mga patakaran na pambansa na nagpapaunlad ng ekonomiya ng India. Ang Planning Commission class, ito yung mga siya nagpapaunlad sa agrikultura at ekonomiya sa panloob ng bansa. Ngunit nabigo ito, kaya naman gumawa ng bagong mga patakaran. At ito ang New Economic Policy at Look East Policy. Ang mga polisiyang ito class ang nagbukas ng malawakang kalakalan at dayuhang pamumunuan sa bansang India at siyang dahilan para mas lalong mapaigting ang kalakalan sa pagitan ng Silangang Asya at Timog Silangang Asya. Dumako tayo sa mga naging suliranin sa ekonomiya na naganap sa Asya. Meron tayong dalawa rito. Una, ang krisis sa langis at pangalawa naman ay krisis sa pananalapi. Unahin natin ang krisis sa langis noong 1970. Ito ay nagdulot ng mataas na presyo ng langis at krudo, naging hamon sa ekonomiya ng mga bansang Asyano. Dahil dito class, sa krisis sa langis, tumugon ang bansang Japan, na kung saan gumawa sila ng mga sasakyang matipid sa gasolina, tulad na lamang ng sasakyang Mitsubishi, Subaru, Honda at Nissan. Ang pangalawang suliranin sa ekonomiya ay ang krisis sa pananalapi noong 1997 hanggang 1998.
Una dito ay ang bubble economy, ang pagtaas ng halaga ng produkto dahil sa espekulasyon hanggang sa magkaroon ng biglaang pagbaba ng halaga ng produkto. Dito class, sa bansang Thailand, nung dumami o tumaas ang presyo ng mga real estates, ang mga tao ay nangamba. Kaya naman sila ay bumili agad ng mga ito kahit wala silang mga puhunan. Ngunit kalaunan ay nagbago ang kanilang isip. Kaya naman ang mga nagbebenta sa real estates ay nalugi. Pangalawa dito class ay ang currency speculator. Namumuhunan na naglalagak ng pera at tinatansya ang halaga ng pananalapi upang kumita. Dito class, nung bumaba ang halaga ng baht sa Thailand ay ipinagbili ito ng ibang karatig bansa, na kung saan nang malaman nila na tumaas muli ang halaga ng baht sa Thailand ay ipinagbebenta nila ito mismo sa bansang Thailand. Kaya naman ang bansang Thailand ay makikitang nalulugi sila sapagkat pinagkakakitaan sila ng ibang bansa. At ang panghuli dito class ay ang hedge funds. Dito sa hedge funds class ay ang kapital na ipinapautang ng mga dayuhang kapitalista sa mga bangko sa Asia ay binawi. Dahil nga bumaba ang halaga ng baht sa Thailand class ay ang mga namumuhunan sa kanila ay biglang binawi ang mga ipinautang sa kanila sapagkat naisip nila na baka sila ay maapektuhan rin ng kanilang pagbugsak ng ekonomiya. Sa mga krisis na nangyayari sa bansang Asia class, meron namang organisasyong tumutugon para bumangon sila sa pagbagsak ng ekonomiya. Ito ay tinatawag nating International Monetary Fund. Sa International Monetary Fund class ay isinulong ang mga reformang pang-ekonomiya kabilang na ang mga programa ng pagtitipid at regulasyon sa pananalapi. Dito class, sa International Monetary Fund, sila ay nagbibigay ng mga loan o nagpapautang sa mga bansa para makabangon agad sa paglugmok ng kanilang ekonomiya. Naiintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw? Mahusay. Wala na bang katanungan? Kung gayon, ako ang magtatanong. Ano nga muli ang 4 na bansa na nagkaroon ng mabilis na transformasyon sa ekonomiya? Tama. Ano naman ang tinaguriang 4 Tigers of Asia? Tama. At ano nga ba ang 2 krisis na naganap sa Asia? Tama. Lubos ngang naunawaan yung ating talakayan ngayong araw. Kaya naman magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Para sa unang pangkat, ang gagawin nyo ay pumili sa 4 na bansa ng 2 lamang, na kung saan ipapaliwanag nyo o magbibigay kayo ng mga organisasyong tumulong sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya. Para naman sa ikalawang pangkat ay ipaliwanag ang 2 krisis na naganap sa Asia. Naintindihan ba ang gagawin class? Kung gayon, maaari na kayong mag-umpisa. Nakita ko nga may natutunan kayo sa ating talakayan ngayong araw. Ngunit bago tayo magtapos, may isa lamang muli akong katanungan. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng patakaran at ahensya sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng isang bansa? Tama, mahalaga ang pagkakaroon ng mga patakaran at ahensya sa ang isang bansa para mas matugunan agad kapag nagkakaroon tayo ng mga krisis tulad na lamang ng ating natalakay na krisis sa pananalapi at krisis sa langis. Naunawaan ba class? Kung gayon, dito na nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Muli, ako si Binibining Erlinda C. Vallejo, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 7, Paalam Grade 7.